Magtatanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na ang bagyong Ineng pero kaliwat ka ng perwisyo ang iniwan nito. Sa Ilocos Sur, isinailalim na sa state of calamity ang ilang bayan doon dahil sa baha. Umaaksyon live sa bayan ng Tagudin si Benji Durango. Benji? Rafi, Grace, sa ngayon ay nandito tayo sa loob ng barangay Sawat sa bayan niya ng Tagudin sa probinsya ng Ilocos Sur kung saan ay 5 araw silang na-isolate dahil sa pag-apaw ng kanilang ilog. Ang good news, kanina nakapasok na ang grupo ng News 5, Rescue 5, maging ang Alagang Kapatid Foundation para maghatid sa kanila ng tulong. At ngayon nga ay ginagawa na itong distribution. Nangangamba pa rin sila sa kabila niyan, ay nangangamba pa rin sila sa kanilang kalagayan. Abot tanaw lang ang mga residente sa kabilang panig ng Amburayan River. Pero dahil sa pag-angat ng level at pagragasan ng tubig sa ilog, hindi sila makatawid. Isolated pa rin sila simula pa nung Huwebes. Problema talaga yan. Pagka last year nga, 5 araw na umulan ng diretso, hindi makatawid. Kawawa yung mga tao natin. Gutom tsaka syempre yung emergency Yun ang problema. Pag may emergency, pag may ma-hospital, walang mode of transport. Gamit ang rubber boat ng Rescue 5, sinikap naming itawid ang 13 sakong relief goods na inihanda ng lokal na pamahalaan ng Tagudin. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon na nahatiran sila ng tulong mula pa noong Huwebes. 250 pamilya ang naabutan ng tulong. Sa ngayon, nagpadala na ng dagdag na 300 food packs ang probinsya dito sa Tagudin. Sa bayan ng Darbacan, biglang tumaas ang tubig kaya maraming residente ang naipit sa kanilang mga bahay. Sinubukan pa nga ng mga rescuer na ipasok ang 6x6 truck sa Barangay San Jose para sa kaluluhan ng mga binahang residente pero hindi kinaya ng sasakyan ang lagpas bewang na baha. Pagdating sa lugar, bumungad ang napakalakas na agos ng tubig na galing sa bundok. Kanya-kanyang diskarte ang mga rescuer sa pagkapit sa lubid para hindi matangay ng baha. Maya-maya pa, dumating na ang motorboat ng Coast Guard, sakay na ang ilang residente. Magsasakay pa sana ito ng ilang tao, pero ito na sumunod na eksena. Napatid ang lubid na itinali sa bangka at pinasok ito ng tubig. Kaya ang mga na-rescue hindi napigilang magpanik. Muntik tuloy tumaob ang bangka. Si Aling Judith halos maiyak sa nerbiyos. Sobrang kaba po kasi hirap pala pag ganito. First time lang namin na maganito itong lugar namin. Hindi naman masyadong tumataas yung tubig. Ngayon sobra na. Bukod sa baha, problema rin ng mga rescuer ang mga pasaway na residente. Yung mga second story yung mga bahay nila, hindi na sila bumaba. At alam nila, pababa na daw yung tubig kaya hindi sila lumilikas. Nagmistulang dagat na ang bukiring ito sa bayan ng Santa. Ang bahagi ito na provincial road, hirap nang matawid ang mga sasakyan sa lakas ng pagragasa ng tubig. Rafi, Grace, sa ngayon, mapapansin nyo dito sa aking background, ay sinasagawa na itong distribution ng food packs ng Alagang Kapatid Foundation para sa may 300 pamilya. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Santa at Narvacan. Nangako naman ng provincial government ng Ilocos Sur na magpapatuloy sa kanilang pag-abot ng assistance sa mga naapektuhan ng pagtaas ng tubig. Samantala, ay isinailalim naman sa state of calamity ang probinsya ng Ilocos Norte. Kaya naman ay ito ay kasalukuyang umiiral na ngayon doon sa kanilang probinsya. Rafi? Maraming salamat, Benji Durango. Mag-ingat ka dyan.